preparing for breakfast na. Kanina pa ako gising. Grabe na, saya-saya ako kasi ang dami naming fruits. May kiwi, may strawberry, orange, apple, banana. Happiness. Ngayon, hindi ko alam kung ano. Iniinit ko na yung banana bread na binili namin kahapon. Nag-ano lang ako ng strawberry. Kasi yung strawberry madaling mo masira. Yun. Nasa work na si Dwayne. So, yun. Prepare mo na ako ng breakfast. Strawberry, the banana bread, and Milo with milk. Yun. Oh my goodness. They're cleaning the windows and they're so up high there. Hindi ko kakayanin to kasi super may phobia sa height. So every time nagpo-fly kami or pupunta kami sa matataas, super scary. Katapos ko lang nag-fold ng Shanghai kasi I woke up around ano oras ba ako nagising? Basta late na. So, kumain lang ako ng fruits for lunch kasi hindi rin naman ako nagugutom. Wala naman akong ginawa para ma-burn yung energy ko. Oh yeah, I still have one piece of the banana bread. Pero hindi naman ako nagugutom. Yun. Tawag doon? Nilabas ko na rin yung yung minarinate ko na beef steak. Tagalog beef steak. Na gustong-gusto ni Dwayne. So, yun na lang ang dinner niya. And then, hopefully yung Shanghai na finold ko is okay pa. Kasi nung isang araw yun. Tapos nilagay ko lang siya sa chiller. So, I'm not very sure. Pero inayos ko na siya. And then, tawag doon, i-fry ko siya later. Hopefully, it will turn out nice. And, yeah. Tinitingnan ko sila, nililinisan nila yung window. So, I'm wondering when they're going to clean our window also. Kasi yung window ko dito, ang dumi-dumi na. And, ano pa ba? Wala lang. Ano na? 5:13 na. So, magluluto lang ako. Nagsaing na ako ng rice and magpa-fry lang ako. Lulutuin ko lang yung Tagalog bistek and itatry kong i-fry yung Shanghai. Hopefully, effective siya. Kung hindi, sayang naman yung ingredients. Yeah. About the baby, still waiting pa rin kung kailan niya gusto. But yeah. Sabi nung I think nabanggit na daw ni Dwayne kahapon. So, sabi nung OB she's positive na this week daw. Pero don't know. Hindi pa naman ako ganun, yung contraction ko hindi pa naman ganun ka-frequent, but we don't know, mabigla niya akong i-surprise. Bigla pa lang sumakit na ng bonggang-bongga. Iniisip ko nga, sana wag pag night shift si Dwayne. Kasi syempre pag night shift si Dwayne, like tomorrow night shift siya, ang tawag doon, andun ako sa in-laws ko. Pag nandun ako sa in-laws ko, hindi naman ako masyadong, although, ayoko kasi silang napapanik parehas. Na-stress pa ako dun sa car seat. Kasi yung car seat na dun sa in-laws ko. So, hindi namin malaman ni Dwayne. Iniisip ko baka bigla ako manganak tapos tsaka palang lalaban. Yung panahon ngayon, parang yung araw wala masyado. So, baka hindi matuyo. Paano ko iuwi yung baby ko? Dito sa Singapore, very strict sila na pag walang car seat pag may baby ka sa kotse. So, yun. Everything, yung baby na, kailangan ng baby okay na rin. Tapos, yung confinement lady namin, okay na rin. Kailangan lang siyang bigyan ng go signal pag nasa hospital na ako, and then magre-ready na siya papunta rito. Sige, muna ako, mag-prepare ng dinner para hindi ako masyadong mag-rush later. Andito pala kami sa may Little India. We're going to Mustafa to buy dates. Just go there to buy dates. Yeah, we're just going to go there to buy dates. That's not what we haven't been there. Psychedelic, right?
mountains But nice, so pretty. I like the color. all the way down there. This one is for the Deepa Valley. I keep saying, but this is our first time seeing it with the lights on, right? Ah, baba. The Malabar Gold in diamonds. Hello. Hindi ako nakapag-vlog the whole day, I think. And I don't think Baba also nakapag-vlog, hindi rin. Today is wait na, nakalimutan ko yung araw. Today is 21 October, Wednesday, and alas 11 na, 11:05 actually. And ngayon lang ako mag-start ng vlog, just to say, para kasi yung vlog namin kahapon, hindi kami nakapag good night. And then kahapon yung vlog, ang konti-konti rin. Just to record some updates. Started kaninang umaga, around early morning, around 4 I think. Nag-start ako makaramdam ng frequent contraction. So, hindi ako nakatulog ng maayos. As in, pero hindi ko na ginising si Dwayne kasi ayoko siyang magpanic. Kasi parang hindi ako sure kung yun na ba yung time. Kasi ang alam ko, sabi nung ang pagkakaalam ko, pag yun na yung time, di ba ma-burst yung water bag mo at saka sabi nila sobrang sakit daw. Masakit yung contraction, pero hindi siya yung super unbearable. So, kaya ko pa naman, tinatry ko matulog. Pero, tuwing meron yung contraction, nagigising talaga ako sa sakit. So, the whole time yun. So, nag-start yun mga 4 or 5 in the morning hanggang sa mga alas 2 na ng hapon. Pero, kasi pagkagising ni Dwayne, pinireperet niya ako ng breakfast. Doon ako na kumain sa room, and then after that, pinilit kong matulog. Kasi, nahihilo ako, as in wala akong tulog. So, pinilit ko matulog. Tsaka para hindi ko rin maramdaman yung sakit. And nakatulog naman ako. So, doon ko nalaman na hindi pa talaga ako manganak. Bali, yun lang yung yung mga siguro yung pre-labor contraction. Kasi nakakaya ko pang ipilit matulog. Nakakaya ko pang itulog yung sakit. Kasi feeling ko pag yung talagang contraction na hindi mo na talaga madidedma. So, yun. And then, nag-stop naman siya. Then, nung mga around 4 ng hapon, nagpe-prepare kami to come here dito sa sa house ng in-laws ko kasi night shift si doing today. Ang tawag doon, nag-start na naman yung contraction. So, may app ako na din-download for contraction, yung para i-record yung contraction. Pero may binigay sa akin si Ena Bunena. Hi! Siya rin, mga anak na rin soon. Halos magkasabay kami. And thank you so much kasi ang dami-dami niyang binibigay sa akin ng mga tips. Kasi second baby na niya ito, yung pregnancy niya ngayon. Second baby na niya. And yung first baby niya, si Cutie Pie Adi, normal delivery. So, ang dami kong tinatanong sa kanya. And then, very willing siyang mag-share ng mga kung ano yung mga experience niya. So, yun. Thank you, Ena. And ibinigay nga niya yun sa akin yung app na na ginagamit niya ata. Mas simplified siya kaysa yung app na na-download ko. So, yun yung ginagamit ko ngayon. And yun nga, nag-start siya nung mga 5. Then, pagdating namin dito, around 6 na ata, mag-6 na, nagkaroon na ako ng, I'm sorry kung
TMI to sa inyo, pero gusto ko lang siyang i-record kasi baka in the future makalimutan ko siya, then para lang sa reference. So yun, tawag doon, nung pagdating namin dito, suddenly nagkaroon ako ng discharge. So yun, tapos yung discharge is medyo siya, parang blood, ang termata nila yung old blood or something, basta yun. So yun, tapos yung contraction meron na naman, pero hindi as frequent as nung kaninang umaga. Tapos sabi din doon sa app kasi false labor daw. So yun, so kailangan ko lang maging alert kasi dahil may discharge na nga, so antayin ko lang na, or watch out ko lang na mag-burst yung water bag, and then yun na. Makikilala natin mamimit na natin si Mini MacDo. MacDo kasi dito sa Singapore yung Mag, diba Magnolia yung pangalan ko, tapos Mag lang kasi shortcut. Ang haba naman kasi pag Magnolia. Pero dito sa Singapore kasi ang A, pinopronounce talaga nila as A. So Mac ang tawag nila sa akin. So MacDo, Mini MacDo. In-explain ko pa talaga. So yun lang naman. Bearable pa naman yung contraction. Pero yeah, nung kanina umaga talagang kinakabahan ako kung kakayanin ko, kasi meron yung mga time na medyo sobrang intense na gusto kong umiyak. Kasi sabi ko din, hala, pag talagang yung talagang active na labor na, kakayanin ko ba? Baka wala pang 3 cm, humingi na ako ng epidural. Bala ko pa naman na kayanin ng mag normal delivery without epidural. Pero parang let's see, hindi natin masasabi, baka kainin ko yung pag sinabi ko na hindi ayoko mag-epidural kasi masakit pala talaga. So yun, and now is 11:10 na. Kanina pagdating namin dito around 6, nakatulog ako mga 30 minutes. Tinutulog ko kasi talaga, kasi pag nagko-contract ayokong maramdaman, so tinatry kong matulog, pero wala, ginigising din ako nung sakit. Yeah, then nanonood lang ako ng mga vlogs, tapos sumasagot ng mga comments, nagre-reply ng mga comments. And pasensya na kayo kung itong past few days hindi ako masyadong late yung mga reply ko sa comments, or baka hindi ako makapag-upload ng vlog. Pag ganun, mga 2-3 days na akong walang vlog, alam nyo na. I-update ko na lang dun sa Facebook namin. So, yun. At saka shout out to Miss Juvelita. Kasi nag-comment siya, tapos nagpapa-shoutout. Nahiya nga ako. Sabi ko, ikaw pa yung nagpapa-shoutout sa akin. Ang dami-dami niyang viewers. Sabis. Ang tawag doon, for sure kilala nyo na siya, pero ilalagay ko pa rin yung yung channel niya sa baba. Ang saya-saya nilang panoorin. Gustong-gusto kong panoorin yung vlog nilang magkapatid. Kasi alam niyo naman, hindi, parang kilala niyo ko. Wala akong kapatid, nag-iisang anak ako. Pero merong inampon si mama ko, pero hindi kami magkasama sa bahay. So lumaki pa rin ako na mag-isa. And pag nakikita ko silang dalawa, ang saya-saya lang nilang panoorin, kasi ang ganda ng relationship nila. Tapos ang jolly-jolly ni nung kapatid niya, si Negnig. So yun, hello. Sayang si Dwayne, sana yung pag-shoutoutin ko, kasi panggabi si Dwayne Gusto ko sana if ever latest as tomorrow morning, at least tapos na yung work ni Dwayne. Kasi yun talaga, very dedicated siya sa work niya. So ayoko naman siyang mag-worry. So yun, nasa work siya ngayon, pero super busy sila kasi ngayon, kaya ayaw din yung mag-take ng leave.
So, saglit-saglit lang yung message niya sa akin. So, chine-check lang niya kung kumusta na ako and anything. Yun, dala na nga namin yung yung hospital bag ko dito. So, from today, kung saan man kayo pumunta, bit-bit na namin yung hospital bag ko. And then, si Dwayne, lagi nang nasa kotse yung bag niya. Kasi may sarili siyang bag for his stuff naman. So, yung dito yung sa bag ko, yung admission paper at saka yung mga damit ko at saka damit ni baby. Tapos yung kay Dwayne, doon ilalagay na lang namin doon sa sa car. Doon na siya permanently hanggang pumunta ako ng hospital. But yun, so yun lang, ang talagang lang is this week na nga siguro talaga. Yeah, dami kong sinabi, 12 minutes na. So, pero wala naman kasi talaga akong vlog. So, yun, thank you for watching and sa lahat-lahat na nagko-comment, especially sa mga, lahat kayo, ang mabait ng mga comment nyo, sinasabi, tas lahat kayo na-excite to meet our baby. Lagi ko nga sinasabi na our baby is so lucky and so blessed na kahit na hindi nyo kami kaano-ano or what, ang dami niyang aunties sa sa YouTube na excited na makilala siya. So, yun, don't worry pag kapanganak ko, hopefully maka-upload ako agad ng vlog or sana makapag-vlog si Dwayne, but I'm sure makapag-upload din ako ng mga footage namin, maybe late lang ng 2-3 days kasi meron nga ako yung confinement lady yung mag-aalaga kay baby and sa akin, so hindi ako masyadong busy, kailangan lang magpahinga. Ewan ko kung kukunin nila yung phone ko kasi syempre may strain yung eyes ko. So yun, excited na rin na kaming ma-meet si baby. So yeah, maga pa, hindi pa ako inaantok, pero i-end ko na yung vlog para ma-edit ko na siya. And yeah, I just want to say thank you so much sa inyong lahat, and yeah, bye, good night.